Ang mga kandidato sa bautismo ay dapat nakaupo na sa mga upuan na may markang Reserved for Baptism Candidates. Pakisuyong maupo na kayo. Bakit hindi nakapasok ang ilan noon sa kapahingahan ng Diyos? Ano ang matutuhan natin sa babalang halimbawa nila? Pakisuyong makinig ng mabuti sa ating kinatawan ng sangay, si Brother Jethro Bumatay, habang inihaharap niya ang pahayag na pinagpapala ni Jehovah ang mga masunurin. Gusto mo bang mahalin ka ni Jehovah? Marami ang nagsasabi na God loves you. Mahal ka ni Jehovah o mahal ka ng Diyos. At totoo naman, may binabanggit nga naman sa paborito nilang teksto at paborito rin natin teksto, yung John 3:16 o 1:13 na mahal ng Diyos ang mundo ng sangkatauhan. Pero may nakakaligtaan silang bahagi doon, lalong-lalo na doon sa talata 36, yung kailangan na ang isa ay manampalataya. Pero ano yung sinasabi ni Jesus na para talagang mahalin tayo ni Jehovah? O tingnan niyo yung binabanggit mismo ni Jesus dito sa Juan 14:23. Pakisuyo, tingnan niyo mga kapatid, binabanggit doon sa Juan 14:23. Ganito ang sinasabi. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung ang sino man ay nagmamahal sa akin, tutuparin niya ang aking salita. At iibigin siya ng aking Ama at pupunta kami sa kanya at maninirahan kasama niya. Ano sabi para malaman na talagang mahalin tayo ni Jehovah? Sabi diyan, binanggit na mahalin din si Jesus, pero nakita niyo yung binanggit doon sa unang bahagi, sabi diyan, tutuparin niya ang aking salita. Sa maikling salita, kung gusto mong mahalin ka ni Jehovah, mahalin tayo ni Jehovah, ano dapat nating gawin? Maging masunurin. Maganda yung kinanta natin, makinig at sumunod. Pero hindi lang basta pagmamahal ang ginagarantihan sa atin ni Jehovah. Alam natin na kapag minahal tayo ni Jehovah dahil masunurin tayo, bibigyan niya rin tayo ng mga pagpapala. Kapag masunurin tayo, anong ginagawa natin? Ano yung tema ng ating assembleya? Saan tayo pumapasok? Pumapasok tayo sa kanyang kapahingahan. Anong ibig sabihin nun? Kasi masunurin tayo, anong ginagawa natin? Nakikipagtulungan tayo sa kanyang layunin. Nakikipagtulungan tayo sa kanyang layunin. Sinusunod natin yung kanyang kalooban. Pero gaya ng alam natin, dapat natin itong gawin ng ating buong makakaya. Madali bang sumunod sa Diyos na Jehovah? Madali? Marami nagsasabi, madaling magsalita. Pero totoo, hamon. Pero hindi imposible. Pero itong masaklap, dahil syempre hindi tayo sakdal, tapos nandyan yung impluensya ni Satanas. Ang gusto namang pairali ni Satanas na napakahirap, imposible. Naku, imposible yan kapag sumunod ka. Kaya alam mo, ang best, anong sasabihin ng sanlibutan ni Satanas? Makinig ka sa puso mo, listen to your heart, yan sasabihin. Ito, kung anong gusto mo, kung anong nararamdaman mo. Gaya sabi nga nila, kung anong feel mo nga, ika nga. Yun ang sinasabi nila. At sinasabi nila na nagiging makaluma ang isa kapag sumunod kay Jehovah. Pero kapag ganyan ang kaisipan natin, hindi tayo makakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya dapat, para pagpalain tayo ni Jehovah, dalawang salita, para pagpalain tayo ni Jehovah, maging masunurin. Maging masunurin. Tatalakayin natin ngayon sa pahayag na ito, yung tatlong bagay. Ano yung kailangan para maging masunurin? Bakit hindi nakapasok ang ilan sa kapahingahan ni Jehovah? At kung anong mga aral ang matututuhan natin mula sa mga babalang halimbawa. So ano yung tatlo? Ano yung kailangan para maging masunurin? Bakit yung iba hindi nakapasok sa kapahingahan ni Jehovah? At ikatlo, ano yung mga aral na matututuhan natin mula doon sa mga babalang halimbawa? Doon tayo sa unang tanong. Ano ang kailangan para maging masunurin? Ano ang kailangan para maging masunurin? Basta sumunod. Hindi. Tingnan niyo yung binabanggit dito sa unang Juan 5:3. At tingnan natin itong isang pamilyar na teksto. Ano yung kailangan para maging masunurin? Unang Juan 5:3. Sabi diyan, dahil ito ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos.
Sundin natin ang mga utos niya at ang mga utos niya ay hindi pabigat. Ano yung binanggit dyan? Sabi dyan ay pag-ibig sa Diyos. Kaya ano ibig sabihin nun? O dapat, mahal na mahal natin si Jehovah at yung anak niya para tayo ay sumunod. Lagi niyong tandaan, kapag mahal natin ang isang tao, mas madaling sumunod. Kaya yun ang sinabi dito, kaya hindi nagiging pabigat eh. Ba't hindi pabigat? Kasi mahal mo. Ang kahalagahan ng pagmahal mo, mas madaling sumunod. Halimbawa lang, meron kang nakitang tao, biglang sinabi sa'yo, pwede ba pakikuha mo yung bag ko doon? Ano sasabihin mo? Sandali lang, sino ka ba? Hindi ba? Sino ka ba? Hindi mo kilala eh. Pero paano kung yun ay nanay mo na may edad? O kaya paano kaya kung yun ay girlfriend mo o boyfriend mo o kaya asawa mo, mahal na mahal? Ay, sige, madaling sumunod. Di ba lalong-lalo na yung mga, yung mga talagang mahal na mahal nila, yung kanilang asawa, o kaya kahit napakalayo, o kaya nililigawan, di ba? Kahit napakalayo, hindi problema yung pagsunod. Pero pag yung boss na kinaiinisan nila, kahit pumunta lang sa kabilang kanto, pabigat. Bakit? Kasi walang pag-ibig. Yon ang gusto ng Diyos na Jehovah. Gusto nating maging masunurin, hindi sunod-sunuran. Masunurin, pero hindi sunod-sunuran. Bakit? Kasi maraming binabanggit sa Biblia, sumunod sila, pero hindi dahil sa pag-ibig. O bilang halimbawa, tingnan niyo binabanggit dito sa Marcos 1:27. Marcos 1:27. Tingnan niyo yung sinabi ditong sumunod. Manghang-manghang mga tao, kaya nag-usap-usap sila. Ano ito? Isang bagong paraan ng pagtuturo. Nautusan niya kahit ang masasamang espiritu at sumusunod sila sa kanya. O sino yung sumusunod? Yung mga demonyo. Masunurin? Mukhang masunurin. Pero sumusunod lang dahil wala silang magawa. Hindi ba? Tayo, ayaw natin yon. Iba tayo. Hindi tayo kagaya ng mga robot o kaya ng mga hayop na sumusunod dahil lang sa, obligasyon, hindi. Dapat mahal na mahal natin ang Diyos na Jehovah. Lagi niyong tandaan mga kapatid, sa paglilingkod kay Jehovah, mas mahalagang sa loobin at motibo kaysa sa ginagawa natin. Kasi gusto ni Jehovah na sumunod tayo dahil mahal natin siya. Gusto ni Jehovah na sumunod tayo dahil mahal natin siya. Naalala niyo yung isang ilustrasyon ng isang asawang lalaki, binigyan niya yung kanyang asawa ng isang magandang kwintas. Naalala niyo yung ilustrasyon na yon? Anong ginawa ng asawang lalaki? Biglang pagdating ng asawang babae, ang ganda bago, kwintas, napakaganda ng kwintas. Yung babae, tuwang-tuwa siya, sinuot niya, para sa akin to, para sa iyan. Sandali lang, Han, bakit mo nga pala to binigay? Hindi naman natin anniversary. Itong sinabi ng asawa, binigyan kita niyan kasi sabi ng nanay mo, bigyan naman kita ng ganyan para hindi ka naman magbukhang pulube at gumanda-ganda ka naman. Kung ikaw yung misis, anong gagawin mo doon sa alahas? Itatapon mo, hindi ba? Kahit gaano kaganda yun. Bakit? Mahalaga ang motibo. Ganon din kay Jehovah. Gustong-gusto niya, mahalaga sa kanya ang motibo. Halimbawa, inutusan ng mga Israelita na ipagdiwang yung Sabat. Pagdiwang yung Sabat. Pero hindi lang basta magpahinga yun. Ano dapat gawin nila sa Sabat? Sumunod ako doon sa Sabat. Hindi. Ang gagawin nila doon, kanilang bubulay-bulayin, pag-iisipan nila yung mga ginawa ni Jehovah sa kanila. Bakit? Anong dahilan? Bakit ginagawa yun ng mga Israelita? Bakit sinabi ni Jehovah gawin nyo ito? Kasi sa tuwing binubulay-bulay natin, pinag-iisipan natin ginawa ni Jehovah sa Kanya, anong nagagawa nun? Pinapatibay nun yung pag-ibig natin sa Kanya. At kapag naging matibay yung ating pag-ibig natin sa Kanya, mahal na mahal natin si Jehovah, yung pagsunod, hindi nagiging pabigat. Inuuna natin yung kalooban ni Jehovah kaysa sa sarili nating kagustuhan. Para sa atin, yung pagpapabanal sa pangalan ni Jehovah ang pinakamahalaga. Mahal na mahal natin yung pangalan ng Diyos na Jehovah. Ano man ang nakakaapekto dun sa pangalan na yun, ano man ang dumudungi sa pangalan na yun, tayo mismo nasasaktan. Bakit?
Mahal kasi natin ang Diyos na Jehovah. Kaya iniiwasan natin mag-isip ng mga bagay na baka magpahina sa ating pananampalataya. Kaya anong mga bagay yon? Halimbawa, posible yung kagaya ng materialistikong paraan ng pamumuhay. Baka yan ang magpahina sa ating pag-ibig sa Diyos na Jehovah. Kasi ang nangyayari ngayon, nag-iisip ka na anumang bagay yung dapat mong gawin para kay Jehovah, laging may kapalit. Pero kung mahal mo si Jehovah, hindi mahalaga kung ano yung kapalit kasi mahal mo eh. Kaya iwasan natin yung mga bagay na maaaring makaapekto sa ating pag-iisip. Kaya ano yung kailangan natin? Nasagot natin yung unang tanong. Ano yung kailangan natin para maging masunurin? Dapat mahal na mahal natin si Jehovah at ang anak niya. At kapag masunurin tayo dahil sa pag-ibig natin kay Jehovah, tiyak na makakapasok tayo sa kanyang kapahingahan. Pumunta tayo dun sa pangalawang tanong. Bakit ba hindi nakapasok ang ilan sa kapahingahan ni Jehovah? Alam natin si Jehovah nagbigay ng ilang mga halimbawa na hindi nakapasok sa kanyang kapahingahan. Basahin natin binabanggit dito sa Hebreo 4:11. Pakisuyo tingnan yung binabanggit doon. Hebreo 4:11. Sabi diyan, kaya gawin natin ang ating buong makakaya para makapasok sa kapahingahang iyon, para walang sino man ang maligaw sa gayon ding landasin ng pagsuway. O bakit hindi daw nakapasok? Bakit hindi nakapasok sa kapahingahan? O napansin niyo, binanggit diyan, inugnay ni Pablo yung pagkamasuwayin, sabi diyan, landasin ng pagsuway sa hindi pagpasok sa kapahingahan ng Diyos. Ano ibig sabihin niyan? O simple lang. Kapag tayo naghimagsik sa layunin ng Diyos, kapag hindi tayo naging masunurin kay Jehovah, hindi tayo nakikipagtulungan sa kanyang layunin. At kapag hindi tayo nakikipagtulungan sa kanyang layunin, hindi tayo makakapasok sa kanyang kapahingahan. Magbigay tayo ng halimbawa. Nasabi na natin kanina yan. Halimbawa, sina Adan at Eva. Sina Adan at Eva, hindi sila nagtiwala kay Jehovah. Gumawa sila ng kanilang sariling pagpapasya. O paano natin nalaman yan? O tingnan yung binabanggit halimbawa sa Genesis 3:6. Pansin yung sabi doon sa Genesis 3:6. Ito yung natapos na, di ba? Ang nangyari dyan, tinuksunan nung ahas si Satanas. No. Anong nangyari kay Eva at Adan? 3:6. Sabi diyan, dahil dito nakita ng babae na ang bunga ng puno ay katakam-takam at magandang tingnan. Oo, masarap itong tingnan. Kaya pumitas siya ng bunga at kinain iyon. At nang kasama na niya ang kanyang asawa, binigyan din niya ito at kumain ito. Ano ang nagpakilos kay Eva at kay Adan na kumain ng pinagbabawal na bunga? Anong nagpakilos sa kanila? Hindi yung, mukhang mas masarap. Hindi, maraming doon, prutas eh. Pero malaki ang posibilidad at nakita natin yon at tiyak na dahil gusto nilang makita na ano kaya ang buhay kapag wala si Jehovah at ako ang magpapasya. Minsan naisip nyo ba yon? Ano kaya kung wala si Jehovah at ako lang ang magpapasya? Para sa atin, ang hirap ng buhay na yon. Pero dahil itong si Adan at Eva, ang inisip nila yung sarili nila, kulang ang pag-ibig nila, ayan na nangyari, naging komplikado. Minsan niisip nila, ako na lang magpapasya para mas simple. Pero napansin niyo, ang simple, yung utos ni Jehovah, anong nagpakomplika? Ano yung nagpasalimuot? Yung hindi pagsunod. Imbes na naging mas simple ang buhay nila, mas naging komplikado ang buhay. Anong matututuhan natin dyan? Lagi nating tandaan na yung ating desisyon, doon nakasalalay yung pagpapala ni Jehovah. Yung desisyon natin na sumunod kay Jehovah, doon nakasalalay kung gusto nating komplikado ang buhay natin o hindi. Dapat mahal na mahal natin si Jehovah para hindi tayo maniniwala na kapag merong kumwestiyon sa tagubilin ni Jehovah, hindi tayo magdududa sa tagubilin ni Jehovah. Napansin nyo ito? Noon lang nakilala ni Eva yung ahas. Hindi nga niya alam kung ano pangalan ng ahas. Sabi lang niya ahas. Anong ginawa niya? Naniwala na siya. Bakit? Kasi walang pag-ibig kay Jehovah. Walang pag-ibig kay Jehovah. Si Adan, naniwala din doon sa asawa niya. O bakit? Mas mahal niya asawa niya kaysa kay Jehovah. Samantalang si Jehovah, siya ang nagpakain, siya ang nagbigay ng paraiso, siya ang nagbigay ng asawa, siya ang nagbigay ng lahat ng mabubuting bagay na wala lahat iyon. Bakit? Dahil iniisip nila yung kanilang sarili. Pwede ba mangyari sa atin yan?
Pwede. Halimbawa, baka mayroong sa social media o kaya mayroong mga website ng apostata na maaari magsabi na di kaya mas okay ito na ganyan-ganyan. Kapag ang iniisip natin yung sarili nating kagustuhan, imbis na yung pagmamahal natin kay Jehovah, madali tayong ika nga mailihis. Hindi tayo makakapasok sa kapahingahan ng Diyos na Jehovah. Kaya pag-isipan, gaano ba katibay yung pag-ibig ko Jehovah? Ano ba yung mga nagawa niya sa akin? Bakit ako maniniwala dito sa isa na walang pakialam sa akin? Bakit ako maniniwala dito na hindi ko naman kilala? Samantalang itong organisasyon ni Jehovah, matagal ko nang kilala si Jehovah. Siya nagbigay sa akin itong magandang buhay, maayos na buhay. Yun ang tutulong sa atin doon. Pero meron pang isang halimbawa. Tingnan niyo yung halimbawa naman ni Esau. Dito sa Hebreo 12, 16 at 17. Hebreo 12, 16 at 17. At ganito ang sinasabi. Sabi diyan, at mag-ingat kayo para matiyak na walang sino man sa inyong magkakasala ng sexual na immoralidad o hindi nagpahalaga sa sagradong mga bagay gaya ni Esau, na pinagpalit sa pagkain ang karapatan niya bilang panganay. Dahil alam ninyo na pagkatapos nito, nang gusto na niyang makuhang pagpapala, hindi iyon binigay sa kanya. Dahil kahit na sinikap niyang baguhin ang isip ng kanyang ama ng may pagluha, hindi pa rin niya nakuha iyon. Ano naman ang matututuhan natin kay Esau dito? Napansin natin na ang nangyari ay, alam natin yung kwento dyan, di ba? Pinagpalit niya yung kanyang pagkapanganay doon sa makakuha lang nung nilaga dahil gutom siya. Gusto niya yung nilaga dahil gutom siya, pinagpalit niya yung pagpapala ni Jehovah. Ngayon, nung na-realize niya na, lugi ako, gusto niya nang humingi ng pagpapala, tapos na. Huli ang pagsisisi. Anong matututuhan naman natin dyan? Kapag hindi tayo nagpahalaga sa paraan ni Jehovah, baka mamaya yung kagyat, yung agaran na para masapatan yung ating mga pagnanasa, maaring ito ay pera, moralidad, o sa sexual na paraan, baka yung kagyat na masapatan yung ating pagnanasa, yun ang makaalis sa ating pananaw dun sa walang hanggang pagpapala ni Jehovah. Huwag nating ipagpalit. Huwag nating ipagpalit sa nilaga, yung pagpapala ng Diyos na Jehovah. Sino pa yung isang halimbawa ng masamang halimbawa na ayaw nating tularan? Nandyan din yung di tapat ng mga Israelita. Hindi natin babasahin yung ulat na yan, pero nandun yung sa Bilang Kabanata 13 at Bilang Kabanata 14. Yan yung nung papasok na sila sa lupang pangako, hindi sila naniwala kay Josue at kay Caleb. Naniwala sila dun sa 10 espiya na nagbigay ng negatibong balita. Papasok na sana, pero naniwala sila sa negatibong ulat hanggang sa punto na gusto nilang bumalik sa Ehipto. Hindi ito kaayon ng layunin ng Diyos. Ano nangyari dyan? Hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Tinangkapan nilang gawin na labanan yung kalooban ng Diyos. Sabi niya, sige, kung hindi kami makapasok, kami na lang ang lalaban sa mga Kanaanita. Hindi sila pinagpala ng Diyos na Jehovah. Dahil sa pagsuway nila, napahamak sila. Anong natutuhan natin? Inuuna ng bawat isa sa kanila, tumanay si Adan at Eva, si Esau, o yung mga di tapat na Israelita, ang sarili nilang kagustuhan kaysa sa kalooban at layunin ni Jehovah. Inuna nila yung kanilang sarili kaysa sa kalooban at layunin ni Jehovah. Dahil doon, nawala ang kanilang pagpapala. Napakahalaga na sumunod kay Jehovah para tumanggap ng kanyang pagpapala. Kaya bakit hindi nakapasok ang ilan sa kapahingahan ng Diyos? Kasi inuna nila ang sarili nilang kagustuhan kaysa sa kalooban at layunin ni Jehovah. Anong matututuhan natin? Doon tayo ngayon sa ikatlong tanong. Ano yung mga aral mula doon sa mga babalang halimbawa? Ano yung mga aral? Una ay huwag nating patigasin ang ating puso. Tingnan niyo, binabanggit mga kapatid, dito sa Hebreo 3, 8 at 15. Hebreo 3, dito sa 8 at 15. Sabi diyan, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo, gaya noong galitin ako ng husto ng mga ninuno ninyo, gaya noong araw ng pagsubok sa ilang. Doon sa talata 15, gaya ng sinasabing ngayon,
kung nakikinig kayo sa tinig niya, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo, gaya noong galitin ako ng husto ng mga ninuno ninyo. Patigasin ang puso. Ganun ang ginawa ng mga Israelita. Nagmatigas sila, kaya gusto nilang bumalik sa Ehipto. Napansin nyo, huwag matigas ang puso. Hindi basta matigas ang ulo, matigas ang puso. Bakit? Kasi pag yung puso malambot, nagpapahubog kay Jehovah, kahit paano makakaapekto yon sa pag-iisip ng isa. Mahalaga kasi ang motibo natin sa ating pagsunod kay Jehovah. Kapag mahal natin si Jehovah, nagsisikap tayo maging mapagpakumbaba, madaling sumunod at nagpapagamit sa Kanya. Naalala niyo yung ilustrasyon ni Isaias? Saan tayo itinulad? Sa Isaias 64:8. Naalala niyo yung ilustrasyon na binanggit doon? Sinabi doon, kagaya tayo ng luwad or clay. Luwad or clay. Pag sinabing luwad, malambot. No. Bakit? Kasi pag malambot, luwad yun. Pag matigas, ano na yun? Hindi na luwad, bato na yun. Matigas yun eh. O gusto nating manatiling luwad, handa tayong magpahubog sa Diyos na Jehovah. Ano yung kasama dyan? Maaring atas mula sa kongregasyon, atas mula sa organisasyon. Kapag tayo ay tinutuwid, handa ba tayong magpatuwid? O kaya, tayo ba'y madaling sumunod kahit sa simpleng mga bagay? Halimbawa, kagaya dito sa assembleyang ito, pagdating halimbawa sa ating parking o kaya sa paglilinis. Ayan, simpleng mga bagay na nagpapakitang handa tayong sumunod at hindi nagmamatigas ang ating puso. Pangalawa, lagi niyong tandaan, ang kasalanan ay may mapandayang kapangyarihan. At yun ay binabanggit dito sa Hebreo 3:12 at 13. Hebreo 3:12 at 13. Sabi diyan, mga kapatid, mag-ingat kayo dahil baka magkaroon ng sino man sa inyo ng masamang puso na walang pananampalataya dahil sa paglayo sa Diyos na buhay. Sa 13. Sa halip, patuloy ninyong patibayin ang isa't isa araw-araw hanggat tinatawag ito ngayon, para walang sino man sa inyong maging mapagmatigas dahil sa mapandayang kapangyarihan ng kasalanan. Ano yung mapandayang kapangyarihan ng kasalanan? O ibig sabihin, kaya mapandaya, mayroong appeal, parang magnet, may kapangyarihan, madadaya ka hanggang sa mahuli ka na. O di ba kagaya yan yung mga scammer, yung mga money scammer, di ba? Di ba? Konting puhunan, instant yaman. O kita nyo, mapandaya at may kapangyarihan kasi nakukuha nila yung pera eh. Di ba? Minsan, laging sinasabi na binababala na, uy, mag-ingat kayo sa ganito na kapag namuhunan ka ng kaunti, kikita ka kaagad ng malaki, mag-ingat kayo. Pero mapandaya, hindi ba? Ganun din ang ginagawa ni Satanas. Ano? Ganun ang ginawa niya kay Adan at Eve. Mapandayang kapangyarihan na huwag maghintay kay Jehovah. Pwede mo nang makuha agad. Yan ang dapat nating labanan. Kaya dapat nalabanan natin yung mapandayang kapangyarihan nitong kasalanan. Doon tayo sa pangatlo. Madali tayong masasalabid, ika nga, kung kulang tayo sa pananampalataya. Tingnan yung binabanggit dito sa Hebreo 12:1. Pakisuyo, tingnan nyo mga kapatid, binabanggit sa Hebreo 12:1. Sabi diyan, kung gayon, napapalibutan tayo ng ganito kalaking ulap na mga saksi, alisin din natin ang bawat pabigat at ang kasalanan na madaling nakakasalabid sa atin. At takbuhin natin ng may pagtitiis ang takbuhan na nasa harap natin. Sabi diyan, meron daw kasalanan na madaling nakakasalabid sa atin. Nangyari na sa inyo yan mga kapatid, yung nasalabid o sumabit yung paa mo, maaring halimbawa ay baka tali o kaya kung ano man, na parang kahit na anong piglas mo, hindi ka makaalis. Ano kaya yung kasalanan na yan na madaling nakakasalabid sa atin? Yan ay walang iba kundi yung kakulangan ng pananampalataya. Ano ibig sabihin kakulangan ng pananampalataya? Kapag hindi tayo nananampalataya sa paraan ni Jehovah, baka maaari tayong mapagod sa mga bagay na hindi naman talagang magbibigay ng tunay na kaligayahan. Baka tayo mapagod sa mga bagay na hindi talaga sulit o magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Dahil sa mga maling motibo. Halimbawa, maaring magtiwalang isang elder sa sarili niyang opinyon. Nagsisikap siya na itaguyod yung kanyang opinyon. Nakakapagod yun. Pero hindi ito kaayon ng layunin ng Diyos o ng tagubili ng organisasyon. O kaya magtiwalang isa sa mataas na edukasyon.
O bakit? Kawalan ng pananampalataya yung magtiwala sa mataas na edukasyon. Bakit? Kasi iniisip mo ang magbibigay sa iyo o sa anak mo ng tunay na magandang kinabukasan ay yung mataas na edukasyon, hindi yung edukasyon ng Diyos na Jehovah. Maraming paaralan ngayon ang ganyan kasi humuhubog sa isa na itaguyod yung maling moralidad. Maraming paaralan nagtataguyod tungkol sa evolusyon at iba pa. Kaya hindi masamang mag-aral, mahalagang mag-aral, pero yung mataas na edukasyon, kagaya ng iniaalok ng universidad, hinuhubog nito ang kaisipan ng isa na hindi pumasok sa kapahingahan ng Diyos, na hindi makipagtulungan sa layunin ng Diyos na Jehovah. Kaya iwasan natin iyon. Kasi pag nagkaroon tayo ng kakulangan ng pananampalataya, nagpapagod tayo sa mga bagay na hindi talaga magbibigay ng tunay na pagpapala ng Diyos na Jehovah. Doon tayo sa ika-4. Tingnan niyo yung binabanggit dito sa 1 Pedro 1:13 at hanggang 15. 1 Pedro, Kabanata 1, talata 13 hanggang 15. Ganito ang sinasabi. Sabi diyan, kaya ihanda ninyong mabuti ang isip ninyo para sa gawain. Lubusang panatilihin ang inyong katinoan. Umasa kayo sa walang kapantay na kabaitan na ipapakita sa inyo kapag sinisiwalat na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak, huwag na kayong magpahubog sa mga pagnanasa na mayroon kayo nung wala pa kayong alam. Kundi gaya ng banal na Diyos na tumawag sa inyo, magpakabanal din kayo sa lahat ng paggawi ninyo. Ano ang ating matututuhan dyan? Ingatan natin yung ating puso mula sa impluensya ni Satanas. Paano natin magagawa iyon? Sabi dyan, panatilihin ang inyong katinoan. Matino sa paningin ng Diyos, matino sa paningin ni Jehovah. Sa mga taga-sanlibutan, pag nagganito ang damit, sa tingin nila matino iyon. Pag ganito ang moralidad, sa tingin nila matino iyon. Pero ang pinag-uusapan natin dito, matino sa paningin ni Jehovah. Tapos sabi diyan, huwag magpahubog sa sanlibutan ito at ganun din magpakabanal. Ingatan ang inyong puso. Sabihin natin, halimbawa lang, para sa ilustrasyon, hawak nyo sa literal na paraan yung puso nyo. Hawak nyo. Wala dito, hawak nyo. Anong gagawin nyo? Hahayaan nyo ba mausukan? Hahayaan nyo ba na madumihan, maambunan? Hindi. Ingatan nyo kasi buhay nyo yun. O kaya hawak nyo yung puso ng anak ninyo. Hahayaan mo ba na ma-influence, madrumihan yun, maalikabukan? Hindi, ingatan mo. Hindi mo hahayaan ang iyong puso, ang puso ng anak mo, ng anak natin, na marumihan ng impluensya ni Satanas. Ingatan natin iyan nang sa gayon ay makapasok tayo sa kapahingahan ng Diyos na Jehovah. Maraming kabataan ng ganyan. Halimbawa, kagaya si Daniel, isang kabataan. Sabi dito, siya ay tinutuya ng kanyang mga kaklase, pati ng teacher niya dahil namumuhay siya sa pamantayan ni Jehovah. Pero anong nakatulong sa kanya? Tiningnan niya yung kapakinabangan ng pagsunod kay Jehovah. Nakita niya na yung kanyang mga kaibigan na nagdodroga, nagiging immoral, hindi maganda ang buhay. Hindi maganda ang buhay. At yun ang nakatulong sa kanya. Ganon din isang kabataan na nagngangalang si Madison, sabi niya, talagang minsan ang hirap ang hirap. Baka naranasan niyo rin yung hirap. Pero lagi niya sinasabi, naiisip ko yung pangalan ni Jehovah. At yun ang nakatulong sa kanya na manatiling tapat. Kaya, ano yung natutuhan natin? Yung mga aral, huwag nating patigasin yung ating puso, iwasan yung mapandayang kapangyarihan ng kasalanan, huwag tayong magkulang ng pananampalataya, at kailangan nating ingatan ang puso natin mula sa impluensya ni Satanas. Kailangan nating maging masunurin kay Jehovah. Walang shortcut, ika nga. At gusto ni Jehovah na tayo makapasok sa kanyang kapahingahan. Kaya tingnan niyo yung tanong doon sa programa niyo. Ano yung tanong doon? Ano ang dapat nating gawin para pagpalain tayo ni Jehovah? Sagot, unang 1:5-3 at unang Pedro 1:13 hanggang 15, dapat nating ipakita na mahal natin si Jehovah sa pamagitan ng pagiging masunurin. Iingatan natin ang ating puso at uunahin natin ang kalooban ni Jehovah kaysa sa gusto natin. Kapag ginawa natin yan, mapapasulat ng permanente sa aklat ng buhay ang pangalan natin dahil tapat tayo kay Jehovah. Kaya balik tayo dun sa tanong, gusto mo bang mahalin ka ni Jehovah? Mamahalin tayo ni Jehovah kung at tanging kung magiging masunurin tayo sa Kanya dahil sa pag-ibig sa Kanya
at walang hanggang tayong mamahalin ni Jehovah at bibigyan ng pagpapala magpakailanman. Salamat, Brother Bumatay, sa malinaw na pahayag. Nakita namin kung paano kami nakikinabang kapag sinusunod namin ang mga tagubilin ni Jehovah. Dumating na tayo sa oras para sa pahayag sa bautismo. Napakahalaga ng bautismo para makapasok tayo sa kapahingahan ng Diyos. Inaanyayahan namin kayo na mga nabautismuhan ngayon na makinig na mabuti sa pahayag na patuloy na lumakad sa daan ng kapayapaan. Ihaharap ito ni Brother Joben Gonzales mula sa San Roque Congregation. Kristiyano, diyan nakilala ang mga tagasunod ni Jesus mula noon hanggang sa panahon natin sa ngayon. Pero matapos silang tawaging mga Kristiyano, meron pang ibang naging tawag sa kanila. Ano yon? Ganito ang komento ng The Watchtower 1964, October 15, paragraph 15. Ang paksanong article, A New Way of Life. Ang sabi, to the members of the Society of Jehovah's Christian Witnesses, religion is a serious matter. It represents for them a new way of life. Totoo na para sa mga lingkod ni Jehovah, ang relihiyon ay napakahalagang bagay. Pero napansin ninyo dun sa huling bahagi, ang sabi, new way o bagong daan ng pamumuhay. Kaya inihalin tulad sa daan ang kongregasyong Kristiyano o ang paglilingkod na pagiging Kristiyano. Kumusta naman sa Biblia? Meron din ganyang paghahalin tulad noon. Halimbawa, yung mababasa natin sa ulat ng Gawa, Kabanata 9, Talata 2. Tingnan natin yung teksto. Gawa, Kabanata 9, Talata 2. Ang setting ng teksto, si Saul ng Tarso, pinag-uusig niya yung mga lingkod ni Jehovah at gusto niya silang patayin. Kaya lumapit siya noon sa mataas na saserdote na si Caiphas para hingin yung mga information dun sa mga lingkod ng Diyos noon. Pansinin, ano yung tinawag niya sa kanila? Gawa, Kabanata 9, Talata 2. Ang sabi, at humingi ng mga liham na pwede niyang ipakita sa mga sinagoga sa Damasco para maaresto niya at madala sa Jerusalem ang sino mang mahanap niya na kabilang sa daan, kapwa mga lalaki at babae. Kaya di ba pati sa Bible, tinukoy na daan ang mga Kristiyano noon. Kaya malinaw, bago at pagkatapos na tawaging Kristiyano mga lingkod ni Jehovah, tinawag nilang daan ang kanilang bagong paraan ng pamumuhay. Pero kumusta? Naging madali ba para sa mga miyembro ng daan o tunay na pagsamba na manatili rito? Bueno, hindi laging ganong kadali. Isip-isipin na nagmamaneho ka ng isang sasakyan. Alam natin na hindi pwedeng patakbo ka lang ng patakbo ng sasakyan na iyon. Sa panapanahon, meron kang babaguhin sa sasakyan mo. Halimbawa, baka kailangan mong magpalit ng langis o mag-change oil o palitan pa yung ibang mga kagamitan doon sa iyong sasakyan. Sa katulad na paraan, sa paglakad sa daan ng buhay, kung minsan, meron ka rin mga kailangang baguhin. Kasama kayo mga kandidato sa bautismo. Sa patuloy ninyong paglilingkod kay Jehovah, marami kayong mapapansin mga dapat baguhin. Kaya pansinin niyo sinabi ni Apostol Pablo sa atin, dito sa ulat ng Efeso, Kabanata 4, Talata 22 hanggang 24. Ano yung dapat nating gawin? Efeso, Kabanata 4, 22 hanggang 24. Kung nakita ninyo ang sabi sa teksto, tinuruan kayong alisin ang inyong lumang personalidad na naaayon sa dati ninyong paraan ng pamumuhay at pinasasama ng mapandayang mga pagnanasa. At dapat na patuloy ninyong baguhin ang takbo ng inyong isip at isuot ang bagong personalidad na nilikha ayon sa kalooban ng Diyos at batay sa kung ano ang matwid at tapat. Kaya sa teksto, ano yung gagawin natin? Ang sabi, aalisin natin o huhubarin natin yung lumang personalidad. Kagaya ng isang damit. Kapag inubad na natin iyon, papalitan naman natin iyon ng bagong damit. Ganyan din, papalitan natin iyan ng bagong personalidad. Paano kung marumhan ulit yung tulad damit na personalidad na iyon? Anong gagawin natin? Napansin niyo yung binanggit sa talata 23? Ang sabi, patuloy nating babaguhin ang takbo ng pag-iisip natin. O di ba? Talagang yung paglakad sa daan ng buhay, nangangailangan talaga ng sakripisyo.
Dahil nangangailangan ng sakripisyo, yung iba ayaw na nilang manatili sa daan ni Jehovah o ayaw pa nga nilang pumasok doon. Kaya totoong-totoo yung binanggit ng ating Panginoong Yesus sa ulat ng Mateo, Kabanata 7, ang talata ay 14. Kung titingnan natin, sinabi ni Jesus na makitid o makipot ang daang papunta sa buhay at kakaunti lang yung nakakakita nito. Pero sulit ba na magsikap na manatili sa daan ng buhay ang daan ni Jehovah? Oo naman. Sa ulat ng awit, Kabanata 128, verse 1, mababasa natin, maligaya yung mga nananatili sa daan ni Jehovah, yung mga lumalakad dito. Hindi lang basta masaya yung binanggit, kundi maligaya. Kasi kahit may mga problema, nagtatagal yung kagalakan. Kaya pribilehiyo para sa amin na makasama kayo ngayon, mga kandidato sa bautismo. Sa daan ni Jehovah, ang daan ng kapayapaan at ang daang papunta sa buhay. Pero tandaan, yung inyong paglalakbay sa daan na ito ni Jehovah, hindi palaging madali. Kung minsan may mga mahihirap na sitwasyon, parang sa literal na daan, may mga lubak, mga humps, o mga balakid sa daanan na makikita kayo. Kaya maganda na bulay-bulayin ulit natin yung isa pang binanggit ni Apostol Pablo. Dito sa ulat ng 2 Korinto, Kabanata 4, talata 16 hanggang 18. Kapag dumating yung panahon na parang naiisip na ninyo, parang kasuko-suko na yung sitwasyon, anong gagawin natin? Ito, yung binanggit ni Apostol Pablo. Kung nakita na po ninyo yung teksto, ang sabi, kaya hindi tayo sumusuko. Kahit ang katawan natin ay nangihina, ang puso at isip natin ay nagkakaroon ng panibagong lakas araw-araw. Dahil kahit panandalian at magaan ng kapighatian, nagdudulot ito sa atin ng kaluwalhatian na walang katulad at walang hanggan. Habang pinananatili nating nakapokus ang ating mga mata, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na di nakikita. Dahil ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, pero ang mga bagay na di nakikita ay walang hanggan. Kaya yung mga saksi ni Jehovah, kayo, kasama kayo doon, patuloy tayong lalakad sa daan ni Jehovah. Kahit pa nga may mga panahon na, binanggit sa teksto, nakapangihina. Ano yun? Pwede yung tumukoy sa pagkakasakit, o di kaya pagtanda, pagkamatay ng mahal sa buhay, pagdurusa, pag-uusig. Baka nararanasan nyo na yan, mga kandidato sa bautismo. Pero kung magsisikap tayo na abutin yung tunay na buhay o yung daan ni Jehovah, masasabi nating sulit lahat iyon. Isip-isiping umaakyat ka sa isang mataas na bundok. Baka nahirapan ka sa pag-akyat doon. Pero nakita mo, napakaganda ng view matapos kang umakyat sa bundok na iyon. Di ba masaya ka? Ganyan din sa paglakad sa daan ni Jehovah. Kaya kayo, mga kandidato sa bautismo, tsak na bago kayo nasa harapan namin ngayon, may mga binatarin kayo, mga may hirap na sitwasyon. Pero nandito kayo at kasama namin. Kaya patuloy ninyo yang gagawin. Pakisuyong tandaan ng inyong espesyal na araw ngayon, September 23, 2023. Ito yung araw na magkakaroon kayo ng espesyal na kaugnayan sa Diyos na Jehovah at sa Kanyang anak, ang ating Panginoong Yesus. At yung kaugnayan na yan, pwedeng maging walang hanggan yan kung hindi kayo titigil at susuko. At anong resulta niyan? Dahil patuloy kayong lumalakad sa daan ni Jehovah, ngayon pa lang, hindi lang sa hinaharap, magkakaroon na kayo ng walang hanggang mga pagpapala. Ngayon ay interviewin naman natin yung isang kapatid na lumalakad din sa daan ng kapayapaan. Siya si Brother Colin Emil Cruz mula sa San Roque Congregation, Angat. Nabautismuhan siya noong February 13, ngayong taon din, 2023. Brother Cruz, nung mga panahon bago ka nabautismuhan, ano yung mga problema na napaharap sa'yo na pwede sana maging dahilan para sumuko ka na? Sunod-sunod po yung problema po namin noon. Namatay po yung father ko noong 2018 at ilang panahon po pagkalipas po noon, natiwalag naman po yung mother ko. Kaya nawalan po ako ng magulang sa physical at spiritual. May 3 po akong kapatid, isa lang po yung kasama ko po noon dahil yung 2 kapatid ko po ay nagtatrabaho sa ibang lugar. Kaya nahirapan po ako. Talagang mahirap pala yung naging sitwasyon mo. Pero anong naman yung naging epekto sa'yo noon personal?
Nung time po na yon, dahil lockdown pa po dahil sa pandemic, na mas nagpahirap pa po. Naging problema po sa akin yung pagiging mahiyain ko. Nahirapan po akong makipag-usap sa ibang tao at may tendensya rin po ako na maging sobrang takot na magkamali. Inisip ko kasi na kapag nagkamali po ako, madudumihan ko po yung pangalan ni Jehovah at baka hindi ko po matupad yung pangako ko po sa Kanya kung mag-alay po ako. At madalas rin po kasi na sinasarili ko yung mga problema ko po na nagpapabigat sa akin. Talagang mas nagpahirap pa yung sitwasyon mo. Pero anong nakatulong sa'yo na patuloy na lumakad sa daan ni Jehovah? Unti-unti po, inaya po ako ng ilang mga kapatid, lalo na po yung mga masisipag na kabataan sa kongregasyon namin. Naging unbaptized publisher po ako, sumama sa mga virtual witnessing at sa kalaunan, sa face-to-face witnessing na po ulit. Natulungan po ako nito na mas matuto na makipag-usap sa ibang tao at mapaglabanan po yung pagiging mahiyain ko hanggang sa mabautisma na po ako. Sa panapanahon, nakakapaglingkod na rin po ako bilang auxiliary pioneer. Napakagandang mga pagsulong niyan. Maraming salamat, Brother Cruz. Kaya nakita natin yung paglilingkod kay Jehovah talagang nagdudulot sa atin ng kapayapaan. Kasama na dyan yung paglakad sa daan ni Jehovah. Hindi ba kanina pa natin inihahalin tulad yung literal na daan sa paglakad sa daan ni Jehovah? Ngayon magkaroon ulit tayo ng 3 pang paghahalimbawa. Nauugnay yung mga ito may kinalaman sa mga batas, yun yung una, pangalawa sa layunin, at yung pangatlo sa destinasyon. Paano nauugnay ang literal na daan sa daan ni Jehovah may kinalaman sa mga batas? Ngayon, kung ikaw ay nasa literal na daan at nagmamaneho ka, alam mo na may mga batas trapiko. Pero bakit ginawa yung mga batas trapiko na iyon? Ginawa ba yan para higpitan tayo? Hindi. Nagsisilbi itong proteksyon sa atin para hindi tayo mapahamak o mapahamak pa nga ang ibang mga tao. Kaya, kumusta yung batas ng mga taong ito? Hindi ba yung para magkaroon ka ng lisensya sa pagmamaneho, talaga nangangailangan sa ngayon ng panahon at masusing pag-aaral para mabigyan ka nito ng gobyerno? O sa katulad na paraan, sa batas ng Diyos ni Jehovah, kailangan din natin ng masusing pag-aaral. Kaya magsisikap tayo na pag-igihin pa yung ating personal na pag-aaral at yung ating pagbabasa ng Biblia. Kasama kayo dyan, mga kandidato sa bautismo. Patuloy ninyong uulitin yan. Yung napasimulan nyo na gawain na iyan. At ano yung magiging epekto kung gagawin nyo yan? Oo, hindi tayo magkakaroon ng violation sa harapan ni Jehovah at hindi tayo maaaksidente sa espiritual na diwa. At maganda yung binanggit na epekto pa doon sa Kawikaan, Kabanata 3, Talata 2. Kung titingnan natin yung teksto, binanggit kung ano yung mangyayari. Ang sabi sa diwa, magkakaroon ka ng mahaba at payapang buhay. O di ba, hindi ka lang basta pagpapalain ni Jehovah, magkakaroon ka rin ng malinis na konsensya. Kasi alam mo, nasusunod mo si Jehovah habang lumalakad ka sa daan ng buhay. Bukod sa batas, talakayin naman natin yung pangalawa. Siyempre, kapag literal kang naglalakbay, meron kang layunin o goal, kaya ka naglalakbay. Halimbawa, sa isang literal na paglalakbay, kaya ka naglalakbay, posibleng gusto mong magbakasyon. O di kaya pumunta sa mga kamag-anak mo, o baka sa mga kapamilya mo, gusto mo lang mag-unwind para alisin yung mahihirap na mga sitwasyon sa iyo. Kaya kapag naglalakbay ka, ang layunin mo, lalayo ka talaga, di ba? Hindi ito kagaya ng isang loop na paikot-ikot ka lang sa isang lugar. Kasi hindi paglalakbay yon. Kaya ganyan din sa daan ni Jehovah. Kailangan mong patuloy na sumulong sa espiritual. Hindi pwedeng paikot-ikot ka lang. Kaya ano yung tutulong sa atin na sumulong sa espiritual? Matutulungan tayo ng halimbawa ni Timoteo. Basahin natin yung ulat ng unang Timoteo, Kabanata 4, ang talata ay 15. Si Pablo, siya yung nagsabi nito kay Timoteo. At tingnan natin yung ipinayo niya kay Timoteo. Unang Timoteo 4:15. Ang sabi, pag-isipan mong mabuti ang mga bagay na ito. Magbuhos ka ng pansin dito para makita ng lahat ang pagsulong mo. O yung kabataang itong si Timoteo, sinabihan siya ni Apostol Pablo na
magbuhos ng pansin doon sa mga katangiang Kristiyano. Anong mga katangian yon? Kung itataas natin yung pagbasa sa talata 12, may kinalaman sa pagsasalita, paggawi, pag-ibig, pananampalataya at kalinisan. Mga katangiang Kristiyano, di ba? Kaya marami pa si Timoteo na mai-improve sa kanyang sarili. Pero kung papansinin natin, si Timoteo, hindi yun naman bata pa nito. May gulang na siya sa espiritual. Pero sinabihan pa rin siya ni Apostol Pablo na meron ka pa rin mapapasulong. Kaya anong aral yung natutuhan natin dito? Yung espiritual na pagkamay gulang o yung pag-usad sa daan ni Jehovah, hindi yan nakadepende sa itsura, sa katayuan mo sa buhay, o di kaya sa tagal mo sa paglilingkod kay Jehovah. Pakisuyin tandaan, nakadepende yan sa pagiging masunuri natin sa mga tagubilin ni Jehovah, sa isip, sa salita at sa gawa. Pagdating sa pagsulong sa espiritual, hindi lang sa ating sarili, meron din tayong kailangang pasulungin pa. Makikita natin yan sa ulat ng Galatia, Kabanata 6, ang talata ay 10. Galatia, Kabanata 6, talata 10. Tingnan natin yung dapat natin gawin based dun sa sinasabi ng teksto. Nariyan na kayo? Ang sabi, kaya hanggat may pagkakataon tayo, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, pero lalo na sa mga kapananampalataya natin. O kaya paano pa tayo susulong sa espiritual na pagkamay gulang? O sinisikap natin na magkaroon ng mabuting katayuan sa harap ng mga tao. Halimbawa, sa mga kapitbahay o kamag-anak nating di saksi, at syempre sa mga lingkod ng Diyos na Jehovah. Kumusta naman yung pangatlo na nabanggit natin kanina, yung destinasyon? Syempre, kapag naglalakbay ka, meron kang pupuntahan. Lahat ng naglalakbay, merong pupuntahan. Halimbawa, baka pupunta ka sa iyong trabaho, sa eskwelahan, sa isang magandang beach, o di kaya sa magandang mga tanawin ng mga bundok. Sa paglakad sa daan ni Jehovah, tayo rin naman, meron tayong destinasyon. Naglalakbay tayo sa makasagisag na daang ito para mapatibay yung kaugnayan natin sa Diyos ni Jehovah. At anong magiging epekto kapag nagpatuloy ka sa daan ni Jehovah? Isang masayang buhay magpakailanman na iniaalok niya sa paraisong lupa. Ngayon ay interviewin natin yung isang brother mula sa San Roque Congregation, si Brother Christian Russell Serkenya, na lumalakad na din sa daan ni Jehovah. Nabautismuhan si Brother Russell Serkenya noong February 13, ngayon taon din. At siya ay nag-iisang saksi sa kanyang pamilya. Brother Serkenya, mula nung lumakad ka sa daan ng kapayapaan ni Jehovah, paano ka mas naging panatag at paano mas naging payapa yung kaugnayan mo sa iba at sa Diyos? Simula po nung nabautismuhan ako, mas nakita ko po yung pag-ibig sa akin ni Jehovah at yung protection niya. Naalala ko po, Brother Gonzales, na hindi ako ganun kapanatag noon. Noong 2021 po, pandemic noon, tapos maraming hamon sa loob ng pamilya. Ako lang din po yung nag-iisang saksi. Pinag-aaral pa po ako nun sa kolehiyo. Nagkaroon din po ako ng dobleng pamumuhay. Kaya nawala po ako sa pagiging unbaptized publisher. Lumayo po ako kay Jehovah at yung kaugnayan ko din po sa pamilya. Pero hindi po ako sinukuha ni Jehovah. Ginamit niya po yung mga kapatid para manubalik yung sigla ko. Naalala ko din po yung na-share na teksto sa akin ng isang brother sa Awit 103:12. Sabi doon, kung gaanong kalayo yung sikatan ng araw sa lubugan ng araw, ganun inilalayo sa atin ni Jehovah yung mga kasalanan natin. Kaya yun, nakita ko po yung pagpapatawad sa akin ni Jehovah at yung pag-ibig niya. Nadama ko yun. Kaya hanggang mas minahal ko siya hanggang mabautisman po ako. At yun, kinalaunan po na mas gusto ko din po talagang gamitin yung buhay ko para paglingkuran po siya ng lubos. Ayan. At yung mas panatag na din po ako kasi kahit hindi pa po naglilingkod yung family ko kay Jehovah, na-invite ko na din po si ate sa assembly sa panahon. At yung mother ko naman po ay hinatid sundo din po ako sa Kingdom Hall pag may pagpupulong po tayo. Sana nga po, umpisa na po yun. Sana nga, Brother Serkenya. Maraming salamat. Kanina, nababanggit natin na hindi laging madali yung paglakad sa daan ni Jehovah. O kanina, nabanggit natin yung mga humps o mahihirap na balakid.
Pero kung minsan, gagawa rin tayo ng pagbabago sa paglakad sa daan ni Jehovah. Halimbawa, sa literal na daan, kapag nagkaroon ng traffic, ano yung ginagawa natin? O ngayon, marami ng mga navigational apps na magagamit para kapag nagkaroon ng traffic, pwede ka nitong i-reroute para makapunta ka sa pupuntahan mo. Tanong, susundin mo ba yung sinasabi nito? Oo naman. O kasi kapag sinunod mo ito, magiging ligtas ka, safe, at mas mabilis ka makakapunta sa pupuntahan mo. Kumusta naman kapag nagkaroon ng masamang lagay ng panahon? Halimbawa, nalaman natin na sa scheduled trip natin, magkakaroon ng masamang lagay ng panahon. Baka isipin natin na i-cancel muna yung trip na yon para maging mas masaya at mas makabuluhan ng trip natin. Kaya gagawa tayo ng mga adjustment o mga pagbabago. Ganyan din sa mga batas o mga daan ni Jehovah. Kailangan din natin gumawa ng pagbabago paminsan-minsan. Ngayon, ano yung tutulong sa atin na gawin ito? Halimbawa, nakita natin na mayroon tayong hindi nagagawang tama sa daan ni Jehovah. Anong pagbabago yung gagawin natin? Makakatulong sa atin yung binanggit ni Apostol Pablo dito sa 2 Korinto, Kabanata 13, Talata 11. Papansinin natin yung tatlong mga punto dito sa teksto. Himayin natin ito. 2 Korinto, Kabanata 13, Talata 11. Ang sabi, bilang panghuli, mga kapatid, patuloy kayong magsaya, magpaakay sa tamang landas, maaliw, magkaisa sa kaisipan, at mamuhay ng payapa, at ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan ay sa inyo. Sa teksto, ipinayo ni Apostol Pablo sa atin na patuloy na magsaya. Bakit kailangan na maging masaya tayo sa palagi? Kasi dumarating yung mga pagkakataon, kahit sa inyo, mga kandidato sa bautismo, may mahihirap na sitwasyon at magiging negatibo tayo doon. Kaya ano yung dapat nating gawin? Imbis na maging negatibo, maging positibo. Tama kayo. Kagaya yan ng pagmamaneho sa isang sasakyan ulit. Kung gusto mo na umabante, tapos naka-reverse yung iyong kambyo, aabante ka ba? Hindi. Paatras pa nga yung mangyayari sa'yo. Kaya patuloy na umabante sa daan ni Jehovah sa pamamagitan ng pagiging positibo at palaging masaya. Yung pangalawa na binanggit sa teksto, patuloy kayong magkaisa sa kaisipan. Sino yung magiging kaisa natin ng kaisipan? Yung mga kapatid sa kongregasyon mismo. Ngayong bautisado na kayo o magiging bautisadong lingkod na kayo ni Jehovah, mas may pagkakataon kayo na mapalapit sa kongregasyong Kristiyano. Kaya iiwasan natin na makipagtalo sa mga kapatid sa kongregasyon. Tandaan natin, hindi pare-pareho ang pananaw ng mga kapatid sa lahat ng bagay. Halimbawa, pagdating sa pananamit at pag-aayos, iba-iba yung paraan ng mga kapatid. Ganyan din sa kalusugan at nutrisyon, baka iba-iba rin yung pananaw natin. O iba pang mga personal na mga bagay. Pero pakisuyong tandaan, yung binanggit sa atin ni Apostol Pablo pa rin, dito sa 2 Timoteo, Kabanata 2, ang talata ay 24. Pansinin yung dapat at hindi natin dapat gawin. 2 Timoteo, Kabanata 2, talata 24. Nakita na po ninyo? Ang sabi, dahil ang alipin ng Panginoon ay hindi kailangan makipag-away, kundi kailangan maging mabait sa lahat, kwalipikadong magturo, nagpipigil kapag nagawa ng mali. Dito sa teksto, ano yung patuloy nating gagawin? Ang sabi, hindi tayo makikipag-away. Mabait tayo sa lahat. O syempre, ganyan din sa loob ng kongregasyong Kristiyano. Kaya iiwasan natin gumawa ng mga bagay na makikipagtalo tayo sa mga kapatid. Hindi natin yon gagawin. Wala naman kasing ibinigay si Jehovah na listahan ng mga batas. May kinalaman dun sa mga bagay na hindi naman talaga labag sa mga simulain niya. Kagaya nung nabanggit kanina. Kaya pakisuyong tandaan, kung walang nalalabag na prinsipyo o simulain sa Biblia, hindi na natin dapat questionin yung mga kapatid para maiwasan natin yung pagtatalo. Ano pa yung punto na nabanggit sa teksto? Ang sabi, mamuhay ng payapa o patuloy kayong mamuhay ng payapa. Paano natin yan magagawa? Sisikapin natin na maging mas mapagmahal, mas mapagbigay sa mga kapatid. Hindi lang sa mga kapatid,
kundi pati sa mga hindi miyembro ng kongregasyon o mga hindi pa lingkod ni Jehovah. Sinisikap natin na magkaroon ng mabuting kaugnayan sa kanila. Kaya anong epekto nito kapag ginagawa natin yan? Napansin niyo yung huling binanggit doon sa teksto? Sa 2 Korinto, Kabanata 13, talata 11, na nabasa natin kanina. Ang sabi, ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan ay sa inyo. Laging tandaan ang pangakong iyan ni Jehovah para sa mga patuloy na lumalakad sa daan ng kapayapaan. Ngayon ay dumako na tayo sa inyong pangmadlang pagpapahayag ng inyong personal na pag-aalay. Pakisuyong tumayo kayo, mga kandidato sa bautismo. Pagkatapos ay sasagutin natin yung dalawang tanong. Yung una, pinagsisihan mo na ba ang iyong mga kasalanan? Inialay ang iyong sarili kay Jehovah at tinanggap ang pagliligtas niya sa pamamagitan ni Hesukristo? Ang inyong sagot? Yung pangalawa, nauunawaan mo na ba na ang iyong bautismo ay nagpapakitang isa ka ng saksi ni Jehovah at bahagi ka na ng organisasyon ni Jehovah? Ang inyong sagot? Ang inyong malinaw at positibong mga sagot sa tanong na ito ay nagpapakitang kayo ay kwalipikado para sa bautismo bilang mga ordinadong ministro ng Diyos na Jehovah. Manalangin po tayo. Ngayon ay gusto nating tumayo, lahat ng nasa bulwagang ito kung angkop sa inyong kalagayan, kasama ang mga kandidato sa bautismo, at awitin natin ang awit sa ating programa na awit bilang 32. Ang paksa ng awit, Pumanig kay Jehovah.